Sasaksak natin ngayon siya dito sa ating AC output at papaanda rin. Yay! Ito talaga yung sadya namin at yung main purpose ng aming power station, yung laptop tsaka yung fan, para kahit mag brownout hindi mainit. Okay mga kachaw, so meron tayo ngayon ditong Wi-Fi na router na isasaksak natin dito sa AC output natin. Meron din tayong dalawang cellphones na i-charge. Tingnan natin kung kaya niya sabay-sabay itong mga ito. Okay, ngayon naman mga kachaw, i-charge natin yung laptop natin. Now, hindi nyo basta-basta ma-charge ang laptop sa ordinary power bank lang. Medyo malakas kasi ito eh. So, tingnan natin kung kaya niyang i-charge yung laptop. Saksak natin to dito. So, makikita nyo mga kachaw dito, may ilaw siya. Ayan o, pumipitik-pitik siya. So, nag-charge siya. Okay mga kachaw, susubukan naman natin siya sa aming 50-inch na TV. Hindi ko alam kung ilang watts to eh, pero gusto ko lang subukan, no? So, andito ko isasaksak, medyo mahirap isaksak yung TV namin. Testing lang, hindi natin may pa-festo. So, hindi! Alright, yakag-yaka, pwede na manood ng TV kay brownout. What is up mga kachaw? Another good day. And for today's episode, pag-usapan naman natin ang NSS Portable Power Station. Let's go! So yun na nga mga kachaw, no? So, ano nga ba ka-importante ang isang power station or generator sa isang bahay? Well, nung nakaraang bagyo, madaming lugar sa atin ang nakaranas ng brownout. Katunayan, kaya kami bumili nito kasi nag-brownout dito ng 5 hours sa amin. Now, ang isang kalaban dyan ay ang init kasi wala kayong electric fan. Although meron kaming madaming mga rechargeable fan, yung maliliit, isa o 2 oras lang yung magtatagal. Now, pag kayo ay home base or sa bahay nagtatrabaho at nag-brownout, nako, problema din yun. Kaya, samahan nyo ako, i-unbox natin itong NSS power station at tingnan natin at i-testing actual. At tingnan natin kung magkano ko nabili. So, tara, unbox natin. Let's go! Bago natin buksan itong NSS natin na power station, papakita ko lang sa inyo yung mga specs niya. Ito ay 150 watts inverter. So, kaya na nitong paandarin yung inyong mga electric fan, TV, laptops, makapag-charge ng phone ng sabay-sabay. Pero, hindi to pwede sa aircon, sa ref, or sa mga mas matitinding appliances na gumagamit ng matataas na wattage. Rice cooker, hindi rin. So, basic lang to. So, tingnan natin kung ano yung loob. Brand new. Yay! Unboxing tayo. So, kasama sa ating package syempre ang charger. Ito ang kanyang charger. So, napakadali lang nito. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano i-charge. Tabi muna natin. Ang multi-head na pang-charge din. Ito, USB. Tapos ito, yung mga iba't ibang head. Pwede sa Type-C, sa small, Android, at kung ano-ano pa. So, subukan natin yan mamaya. At meron din siyang battery jumper na kasama. So, nice. Pwedeng pang jump start ng motor, pang charge ng battery ng motor or battery ng kotse. Nice. Tignan natin mamaya, papakita ko sa inyo paano gamitin to. At syempre, yung ating pinaka power station. Wow. Yan. May manual na kasama. Yan. Yan. At ito na ang ating power station. Yan. Ang ganda. Yan. So makikita natin mga kachaw, meron dito yung sinasaksak, kung saan sinasaksak yung charger. And may option nga pala to ng solar charging. So pwede kayong bumili ng accessories, separate accessories for solar charging. So ito yon, dito yan. Tapos dito nyo rin makikita yung saksakan ng mga USB.
at saka yung mga adapter natin. May 12 volts, may 30 amperes, may 5 volts, at may 24 amperes din. Ito namang gitna, yan. Napakasimple lang nito mga kachaw, no? Very simple. Ito namang gitna is para sa LED light. Pag binuksan natin to, or pag pinindot natin to, mag-on siya. Power. Ayan. At mag-on ang light na to. Yan. Patay na natin. Yan. So, ito naman is for our AC output na saksakan. Dito natin isasaksak yung mga appliances natin like the electric fans, yung TV, laptops natin, pwede dito. Okay? Tapos sa likod ay yung kabitan nung battery jumper. Yung ito, yung attachment na to. Yan. Nice. Dito natin siya ikakabit. Tapos, matcha-charge na natin yung battery ng ating motor at battery ng ating kotse. Yan. Very simple, napakabigat. Now, again guys, ewan ko kung a-agree kayo. Alam naman natin, mas mabigat na power station or power bank, mas maganda. Okay. Ibig sabihin, mas madaming load ng power ang pwedeng ma-store dito. And i-testing natin siya. Tara! Okay mga kachaw, so meron tayo ngayon ditong Wi-Fi na router na isasaksak natin dito sa AC output natin. Meron din tayong dalawang cellphones na i-charge. Tingnan natin kung kaya niya sabay-sabay itong mga ito. So, subukan muna natin itong router natin. Yan. So, naka-on na yung ating DC. Tingnan natin kung mag-on siya. Yan. So, pagsaksak natin, in-on natin, nakabukas na ngayon yung ating Wi-Fi router. For emergency ito yung gamit namin pag emergency, pang backup namin to na internet eh. So pag nag-brown out, nawalan kami ng internet sa main provider namin, ito ang gagamitin namin. Tapos, saksak naman natin to dito. I-charge natin tong isang phone na mini Android ang gamit. Yan, nag-charge na siya, no? So, nakikita ninyo, bukas yung router natin at nagcha-charge yung ating phone. Ito. Yan. Para malaman ninyo, unlock ko. Tatanggalin ko, tapos isasaksak. Yan. Charging siya. So, isang cellphone, isang router. Tingnan naman natin yung Type-C. Sasaksak naman natin dito yung Type-C. Nag-charge din. So, dalawang phones nag-charge, sabay-sabay natin ginagamit, tsaka yung router. So, basically, itong USB port, tsaka yung AC output port, ginagamit, pwede sabay-sabay. So, i-testing naman natin sa mga mas matataas na wattage, tulad ng electric fan at ng TV. Tara! Mga kachaw, so meron tayo ditong electric fan na nabili namin dati sa Shopee. May vlog din ako nito. Isa sa pinakamurang stand fan, itong electric fan na to. Sasaksak natin ngayon siya dito sa ating AC output at papaanda rin. Yun. Ito talaga yung sadya namin at yung main purpose ng aming power station, yung laptop tsaka yung fan, para kahit mag brownout hindi mainit. Ayan o, kitang-kita, gumagana, ayos. Okay, ngayon naman mga kachaw, i-charge natin yung laptop natin. Now, hindi nyo basta-basta ma-charge ang laptop sa ordinary power bank lang. Medyo malakas kasi ito eh. So, tingnan natin kung kaya niyang i-charge yung laptop. Saksak natin to dito. At syempre, sa DC, sa AC output niya. So, makikita nyo mga kachaw dito, may ilaw siya. Ayan o, pumipitik-pitik siya. So, nagcha-charge siya. So, kayang-kaya ng ating portable power station mag-charge ng laptop. Safe na safe at perfect para sa mga nag-home base na katulad ko. Okay mga kachaw, susubukan naman natin siya sa aming 50-inch na TV. Hindi ko alam kung ilang watts to pero gusto ko lang subukan, no? So, andito ko isasaksak. Medyo mahirap isaksak yung TV namin. So, ito yung saksakan niya. Saksak natin ngayon sa ating power station. Yan. Uy, umilaw! Yan, sumindi na. Tingnan natin. Sorry, hawak-hawak ko.
Testing lang. Hindi natin may manifesto. Sumindi! Alright! Yakag-yaka. Pwede na manood ng TV kay Brownout. So okay mga kachaw, kung nagustuhan niyo yung episode natin today, don't forget to subscribe to my channel. Click the notification bell. Bigyan mo na rin ako ng thumbs up para makita mo pa yung iba't ibang good finds natin. Now sa mga naghahanap ng basic na power station, perfect tong NSS portable power station sa inyo. For only 2,600 pesos. Poposto na lang sa baba yung link para makakita nyo. Para legit at napakabilis dumating, 2 days lang. Hindi to sponsored sharing is caring lang. So maraming salamat mga kachaw. Stay safe lagi. Ciao!